At dahil nagsalita na nga si Saldico, ayan, tignan naman natin ang bardagulan at kung paano mag-react ang mga talaga namang nung una pa lang ay nagsasabi na talaga namang si Marcos Jr. ang mastermind ng lahat ng yan. So kaya pala, hindi niya talaga kayang ilaglag at paimbestigahan yung pinsan niya na halatang halata naman. Ayun pala yung mangyayari. Grabe, no? Talaga palang yung pag-alis. Yung hindi pagbalik ni Saldico sa Pilipinas ay talagang utos ni BBM. Grabe, no? Buti na lang at nagsalita na siya. Kasi nga, kung hindi siya magsasalita, buti na lang at nakaramdam na rin siya na siya talagang ilalaglag ng mga to para mapagtakpan yung ginawa nila. So, may part 2 pa daw to. So, pero hindi na kailangan ng part 2. Nandun na lahat eh. Nakita na yung mastermind na talaga naman pinapaikot-ikot pa yung mga tao. So, syempre, tingnan natin yung bardagulan at kung paano mag-react yung mga talaga namang gigil na. So, ito, unahin natin si Atty. Rowena Guanzon. Ang dami niyang post talaga, sunod-sunod. So, ito yung iba. Sabi niya, kumusta mood sa Kongreso ngayon? O, diba? Syempre, ang mood nila ngayon ay medyo aligaga. Tapos, eto pa. Sampal ito sa mukha ng mga nagsasabi na mayaman na si BBM. Bakit magnanakaw pa? Yes, ang dami ko rin nababasa niya na nagagalit pa, nagbe-message pa dun sa page ko, sinasabing, ang tanga ko daw kasi nga, mayaman na raw si BBM, hindi na magnanakaw. Naku po talaga. Sobrang dami niyang ninakaw, sa totoo lang. Saka hindi daw yun mayaman talaga. Sabi nung nakakakilalang totoo sa kanila, naungutang pa nga daw yung asawa niyang dati eh. Tapos ito pa, next script, si BP Sara Duterte talaga ang utak ng flood control project. Maniniwala naman yung mga tanga, o diba? Nakakabilib talaga to si Atty. Rowena Guanzon kasi nga, kakamping siya, diba? Pero yung paninindigan niya, nasa tama. Tama yung mga sinasabi niya, yung mga nakikita niya. Doon talaga siya sa, attorney to matalino talaga to. Kaya hindi mo sasabihin na bumaliktad ka na. Kasi nga, doon siya sa tamang nakikita niya. So, eto pa. Kay Greco Bellica naman tayo. Their Senate BRC, yung Blue Ribbon Committee yun. Tigil nyo na yung pinag-uusapan nyo dyan na change channel na kayo, nagsalita na sa Saldico. Tinuro na si Martin at BBM. Yan na ang kalkalin nyo, yan na ang gustong marinig ng mga tao. Oh yes, true yan. Ito pa, kay Greco pa din. Biglang dadami ang sasama sa rally. Ayan, salamat Saldi, kita-kits November 16 to 18, Luneta at EDSA. Ikulong na ang mga kurap. O yan pa yung aabangan natin. Tapos ito pa. Pustahan, sasabihin ng gobyerno na huhulihin na si Senator Ronald Bato de la Rosa at Bongo. At iba pang pangtakip sa video ni Rep Saldico. O ayan nga, diba? Basta't may lumabas at medyo tagilid na sila, gagawa na naman yan ng eksena para mapunta naman doon yung attention ng mga tao. Ganun naman lagi eh. Parang, nila yan, style nila yan, kitang-kita na naman, basang-basa na sila. Diba? So, ito pa kay Atty. Trixie. Matatagdagan na naman ang mga bakasyonista abroad, medical check-up din. For high blood, diba? Dami na namang mga high blood. Naku, may nagsasabing umalis na rin yata si Martin Romualdez pero hindi pa naman confirm yun. Mga sabi-sabi lang. So, ito pa kay Vivian Velez, sabi niya, paano na? Ang magtatanggol sa magnanakaw ay magnanakaw rin. True, totoo. Pag yan pinagtanggol pa nung iba, alam na. So, ito pa, kay Atty. Glenn Jong na talaga namang gigil na rin. Sabi niya, game over the cheater Marcos Jr. Bumaba na. Sobrang kapal na mukha mo Marcos Jr. Ayan, di ba? Matagal nang galit dito si Atty. Glenn Jong eh. So, ito pa kay EB naman. Tinanggihan si Rep Saldico ni Ping Lacson na mag-appear sa Blue Ribbon kanina via Zoom. Ayan tuloy, nilaglag si BBM at Martin niya, ayan, di ba? Ang sabi, pwede rin sa Zoom eh. Sabi nga ni Amy Marcos, hindi na raw kasi makontrol, kaya hindi na lang pina-attend sa Zoom. Grabe. Exciting part na tayo. So, ito pa. Nilaglag na ni Rep Saldico si Bongbong Marcos sa part 1. Sa part 2, sigurado ako, si Martin Romualdez na yan. Promise. Diba? Nagbubunyi yung mga taong talagang totoong nagmamalasakit sa bayan. Paano yan? Lagot na lagot kayo ngayon. Sabi ni Auntie Claire, lalo daw magagalit yung taong bayan kay Saldico kasi nga, kasinungalingan daw lahat ng sinasabi. Alam mo kaagad. Talagang hinusgahan mo na sinungaling. Taray. So, eto pa kay Atty. Harry Roque naman.
Bakit tuloy pa rin ang Senate hearing? Malinaw na ang lahat. Si Jason Jr. at si Tambaluslos ang mga kawatan. O, diba? Ang daming pumapansin dyan kay Lacson kasi nga, may interview pa akong nakita niya na sabi niya, parang wala lang daw yon, parang hearsay lang daw yung kay Saldico kasi nga hindi daw hindi daw under oath. Ano ba yan? Talagang ayaw nilang pansinin yung mga nagsasabi ng totoo, di ba yan si Gutesa? Kahit nga, under oath nga yun si Gutesa tapos ginanyan pa rin nila. O syempre, lalo nilang gagamitin yun kay Saldico kasi nga hindi daw under oath. Sabi nga ng iba, paano yun uuwi ng Pilipinas kung binabantaan nyo na pala? According mismo sa kanya, dun sa salaysay niya, di ba? O, paano? Sige nga. Tapos eto pa, sabi ni Atty. Harry Roque. Statement on Saldico's recent video statement. Dahil sa mga paratang ng katiwalian at ang pag-amin ni Saldico na si Marcos Jr., ang utak sa mga illegal na paglalagay ng pondo sa budget, mariing nananawagan tayo na magbitiw na sa tungkulin si Marcos Jr. Ang patuloy na pananatili sa pwesto ay patuloy lamang nakawalan ng kakayahan at integridad sa pamamahala. Pamamahala, ayan. O, diba? Totoo naman, lagi naman sinasabi ni Atty. Harry Roque na wala naman talaga sa tamang pag-iisip si Marcos Jr. Kaya magdasay na siya dahil wala siyang kaya ng mamuno. At tagal buti nga tumagal pa to eh. Tapos, eto pa yung sabi ni Attorney Doc Lorraine, wait lang tayo 2 minutes, aabot na to kay Duterte. Binayaran ni PRRD si Saldico, pusta. O, diba? Kasi nga lahat ng mga nagsasalta, sinasabi nila na binayaran niya ng mga Duterte. Basta't mga kontra sa kanila, binayaran ng mga Duterte. Samantalang, sila yung gumagawa nun, di ba? Tapos ito naman kay Sergeant De Leon. Ito kay General De Leon. Huwag tayong kampante, gagawa ng kagaguhan. Ang mga yan, huwag tayong papayag. O ayan, di ba? Kasi nga, pagtatakpan nila yan, baka nga daw ipaaresto nga si Senator Bato, si Senator Bongo, or kung ano na naman ang gawing eksena para malihis na naman ang mga tao. So, basa naman tayo ng ilang komento ng mga mula sa netizens natin. Eto. Ayan na, hugas kamay kapabangag, Tito Soto at Ping Lacson, ano na, o diba? Si Soto at si Lacson, halatang-halata mong pinagtatakpan talaga. Lahat ng pantatakip, halatang-halata ang ginagawa nila. Itong dalawang to talaga dapat din itong ipako-sakto sa mga ginagawa nila eh. Alam naman ng mga tao yan eh. So ito pa. Ayun na ang mastermind, di na kayo mahihirapan maghanap lahat Senator Lacson at Soto, o diba? Kasi nga pinapaikot-ikot pa nila. Kay Gutesa pa lang, talagang kita mo na yung ginagawa nito ni Soto at ni Lacson. So ito pa. Kaya di magsalita si Saldico. Alam na naman kahit hindi magsalita si Saldico. Alam na ng mga taong bayan kung sinong mastermind sa pagnanakaw. Our guess is as good as yours. At ngayon, confirm na talaga sino ang utak ng sindikato sa pagnanakaw o true. Alam naman talaga ng mga tao kasi pinarmahan niya, di ba? Grabe, kung yung may luggage, siya naman ay may brown bag. Brown leather bag, ang sabi ni Saldico. So, ito pa. O, ayan na mga ka-BBM. BBM dyan, anong masasabi nyo sa leader nyong bangag? Kumanta na sa Saldico. Labas na mga vlogger ni BBM, post nyo na yarn. May aabangan tayo sa na malaking rally, BBM. Relax ka lang, baka ikay atakihin sa puso. O, ayan, di ba? Oh, yung mga nakaabang, alam na talagang yan yung nangyayari sa bayan natin. So, ito pa. O, ayan na yung mga solid dyan sa mga amon yung buwaya. Ipaglaban yung amon yung buwaya. Anti-Claire pasok. O, diba? Kasi si Claire, kasi kahit alam mo nagsisinungaling na just siya dun sa sinasabi niya. Tuloy-tuloy lang siya, pinapanindigan niya. Grabe din, no? Parang wala na ba siyang sa tamang pag-iisip niya para magpatuloy pa siya sa kakaganyan niya, no? Kakatanggol niya. Grabe, buti na lang talaga at na to. Nagsalta na si Saldico. So, may part 2 pa daw. Sana bago bukas ay ilabas mo na yung part 2. At nag-aabang kami. At saka, ikaw na rin naman ang nagsabi na sana hindi ka pa nila mategi. Labas mo na lahat. Tapos mag-record ka ng video mo para in case na may mangyari sa'yo. 'Di ba? Hindi na lang masasabing ikalat mo na sa buong sa mga kaibigan mo, mapapagkatiwala sa family, mga ganun. Para 'di ba, for safety, dapat ganoon, 'di ba? Si Kati B may USB siya in case na tirahin siya, 'di ba? Ganun dapat para matapos na 'to, 'di ba?